beloved Boss Mike Cervera. Ito na. Oy, magpakita ka. Gwapo. Ay, hello. Ang gwapo talaga ng pisang. Ay, hindi, joke lang. Ay, hindi, para umakit si Nino, di ba magjowa kami niyan? Nino, akit ka na dito, dali dito tayo mag-ano. Aminin nyo na. Dali na, aminin nyo na. Dito tayo mag-threesome ni Boss Mike. kanina pa gusto mag-threesome eh. Gusto ko yung threesome kasi. Oo, ang dami ng press one. Dali na, nasan pa? Dali na, Nino, dali threesome tayong tatlo dito. Oo, threesome tayo. Ay! Sabi ko mag-panty ka tsaka mag-bra. Wala kang boses. Walang audio. Wala kang boses. Ayan na. Bumati ka muna sa iyong mga taga-hanga. Meron na? Meron na. Mahina. Oh, meron na pero mahina. Pero pwede na. Pwede nang pagtiyagaan. Oy, Ninyo. Kumusta ka daw? Ano Sabi ba? ni Banat Bay. Okay lang ako. Nakakatulog ako ng maayos. Maayos naman ang lagay ko. Kamusta ka naman daw, sabi ni Spencer. Ano, wala. Hindi, meron. Ba't nag-aaway kayo? Hindi. Sir, kasi ang problema, simple lang eh. Yung sinasabi niyang murahin ko daw si Ka Eduardo Manalo. Ba't yung murahin yung mama? Wala namang ginagawa sa akin yung mama. Kaya nga. Saka isa pa, ito kuya, masakit lang sabihin kay Spencer, yung mga vlog niya. Oo. Diyos ko po, walang kakwenta-kwenta, nakakaantok lahat ng topic niya. O ayaw mo nun, edi nakakatulog ka na maimbing pagka pinakikinggan mo siya. Nakakaantok na nakakaumay, Diyos ko. Nauumay ka. Ang ganda ng kondo mo. Sana all. Hindi galing kay Romualdez to. Uy, wala akong sinasabi, ha? Hindi galing to kay Romualdez. Sino may sabi? Yan sabi ng mga ibang vlogger. Kuya Ninyo, ilang boylet na yung dinala mo dyan? Madami-dami na ba? Hindi ko na mabilang. Diyos ko, dinaig mo na si Pastor Q kung gano'n. Eto na ngayon. Magtanong na kayo ng gusto nyong chismis. Chismis lang to, ha? Ninyo. Chismis lang. Kasi meron ka daw ito ha. Meron ka daw tinitiktak na government official na babae na ano ba yan? Ano ba yung pasabog mo na tungkol doon sa government official? Kasi yung sa akin, may jowang basketball player. Daw. Jowa nga. Alam mo siya, hindi na bago sa kanila yun eh. Alam mo ng mga nakapalibot eh. Ito sinasabi ko. So, ibig sabihin, iisa lang yung tinitiktak natin? May malay ko. Ako, wala ako binabanggit ng pangalan. Ay, wala pa naman akong binabanggit na pangalan. Sino source mo dyan? Diyos ko, ha? Hindi, ito na lang. Mas may, kung suggest ko, doon sa cabinet, sa isang government official na to. Uy! Ano sinasabi mong cabinet? May cabinet. Sa likod. Cabinet. Okay. Ganyan na white info. Hindi, ito na lang ang suggest ko doon sa isang government official. Kung alam niya naman sa sarili niya na may baho siya, tiyakin niya sa sarili niya, yung mga nakakaalam, huwag niyang pababayaan. Yun. Hindi umipiyo. So, ang nag-i-splok yung mga tauhan niya rin. Ganun ba yan? Yes. Oo, kasi kung happy yung tao niya sa kanyang ginagawa, hindi niya ginugutom at hindi niya pinababayaan, tama. I think, hindi magkasalita yan. So, ibig mo sabihin, yung para dun sa tao niya, napupunta na lang dun sa jowang di umanong basketball player, ganun ba? Yung makeup artist niya, isa din yung niya. Isa din yun.
Oo. Isa din yung sisihin niya yung makeup artist niya. Uy! Ano ba? Obvious na yata yan. Takero, alam mo na ba to? May nag-feed sa akin pero parang di ako naniniwala. Isang make-up niya, naikwento na ito sa akin. Mga 2 years ago na bago namatay yun. Tapos ito na naman, may nagchika na naman sa akin na tauhan niya rin na naman. Ay, nag-confirm nga. Hindi, pero bakit ano? Nagano. Hindi, pero bakit sabay kayo naglabas? Una ata si Boss Mike tapos ikaw kanina. O parang ganun. Pero bakit sabay? Ano ba? Hindi naman kami nag-uusap niyan. Ngayon ko lang nga ito nandito sa channel ko eh. Oy, ninyo, baka mamaya sabihin nila nag-uusap tayo ha. Hindi ko kami nag-uusap niyan. Huli tayo nag-usap. Hindi nag-usap tayo. Nung birthday mo. Yun nung birthday lang, ganon. Doon kami naghuling nag-usap. Oo. Pero wala na dito nasundan. Oy, baka mamaya may picture tayong dalawa, sasabihin mo, ito si Mike Cervera, chinupa ko to. Doon lang. Picture lang yun. Walang ibig sabihin na iba yun. Wala. Siyempre, in-invite ako doon. Oo. Normal mag-picture. In-invite kita. Oo. In-invite kita. Liwanagin mo. Ngayon pa lang. Ayoko ng issue. Saka hindi rin ako kumain din kasi busog ako. Totally, hindi rin ako nagtagal doon kasi nagmamadali ako. Pupunta ako sa big night na gay bar. Tama. Yun ang sinabi mo. So, hindi mo ako na tsuktsak ha? Liwanagin mo na. Wala. Mga type ko, mga video bagets. Ikaw hindi ka naman bagets sa video. Alam nyo na, hindi na ako bagets. Mukha lang akong bagets pero hindi ako bagets. Ganon. So, eto na. Balik tayo. Sino pa nakakaalam yan? Bukod sa'yo, bukod sa source ko. Sino? Ang nakakaalam nito, ang nagkikwento, yung isa patay na eh. Balikan nyo yung dating mga picture ko na namasyal sila sa Baguio. Kasama? Papak na sa bahay yun. Pakla yun. Pangalawa, yung isang make-up artist nila. Nila. Oo. Tapos, sandali may nagkwento rin sa akin na isang tao din na, Kuya Mike, ay takero, pag hindi mo may gamit, pag may gamit ka, saan mo nilalagay? Para bitbitin mo, saan mo nilalagay? Anong tawag doon? Luggage, maleta, bag. Hindi. Bag. Sa bag. Sa bag. Anong English sa lalaki? Men. Ano, backpack? Pagdugtungin men. Saka men. Dugtungin mo na lang yun. Men. Ingatan nila yun. Na hindi nagkikwento. Bag tsaka Ingatan men. nila yun na hindi nagugutom at hindi pumipiyok. Ang hirap isipin na yung bag. Ginawa lang pala taga-bitbit. Ang hirap isipin ng bag pala. At tsaka men. Yung bag tsaka men, mahirap isipin yon, mahirap isipin, Wala akong binabanggit na pangalan kung sino ang government official na babae. Wala. Pero ang challenge ko dyan, siguro ito rin ang challenge nyo, mag-regular silang magpakita sa public na magkasama sila, na sweet-sweetan. Nung jowa niya. Pasinungalingan. Nung jowa niya. Ay! Hindi kailan yung huli silang nagkita ng na magkasama? Matagal na rin. May post sila nung Christmas na magkasama. Photos option lang, video option lang 'yon. Yan, may mga clue na. Diba? Oo. Pero pag ginawa niya, kilalantag niya yung jowa niyang basketball player, ligwak siya sa pwesto niya. Oo, kasi di ba? Immorality yan. Immorality. Alam mo kasi, tao lang din, di ba, ninyo? Parang ikaw, di ba? Malibog ka. Tama kayong sinabi mo kagabi na hindi mo masisisi yung si babae. Di ba? Pero ang mali doon, nasa pwesto. At saka nasa pwesto pa siya. Yes. Mauungkat kasi nasa pwesto ka eh.
Pero dapat kuya, Hmm. hindi mo rin siya, hindi ka rin magtataka like father. Di ba? Uy! Ay! Ikaw naman eh! Ang dali na lang yan! Ang dali na lang anuhin! Ang dali na lang... Ano ba? Ikaw talaga! Yung mga ano mo! Kagabi sumakit ang ulo nila sa akin dyan, pero ikaw parang alam na kagad eh. Edit mo na lang, Boss Mike. Pag may sabit. Ang basketball player, maganda ang ngipin kasi gusto ni babae maganda ang ipin. Correct ka. Yung dinagkinento sa akin mismo nung taga-makeup niya. Madaldal yung taga-makeup niya. Ay, syempre, alam mo na, di ba? Pag baklo. May kilala akong magandang ngipin eh. Pero hindi basketball player, si Kulaong. Yung live mo kagabi, ipinurward ko pa kay babae sa ano niya, sa messenger niya. Ha! Diyos ko! Baka... Tapos yung upload video ko, ipinurward ko din sa kanya. At sa asawa niya. Talaga? Yes. So ano sabi? Screenshot ko. Ano sabi? Wala, basta ako, safe ako doon. Kasi ang mga yan. Oo. Basta ako, safe ako doon. Sumakit nga ulo nila eh. Ay, ang hirap nito ah. Papakita ko sa'yo kung saan ko sinend sa dalawang niya, sa mag-asawa ko pa mismo isinend. Daling nga, screenshot mo nga, tapos patingin. Dali na. Mamaya, ipapakita ko sa'yo, video call kita. Sige. Taki, ano yung tanong mo? Sa dalawang yun, may nakontak ako. Okay, babae at yung lalaki. So, sino? Kurot eh. Nawala ka. Yung picture mo nawala. Bumaba na yan pag ganyan yan. Hindi. Take, ano masasabi mo? Walang yung camera, naninigarilyo. Okay. Yung nagme-message sa akin, kasi kasama ko ngayon dito sa live stream, may nagme-message sa akin, sino daw yun. Wala talaga akong alam. Ay, naka-live ka rin ba? Naka-live ka rin? Hindi, may nagme-message sa akin sa Facebook. Oo. Taki, sino yun? May binabig silang pangalan. Hindi ko talaga alam. Boss Mike. Oo. Alam ito nila ng Banateros. Talaga? Bakit di nila i-TikTok? Bakit di nila i-ano? Siyempre, hindi nila ano yan. Uy, matinding kulo yan. Uy, kulo na naman yan. Kasi ayaw tirahin ng mga Banateros. Kulo na naman yan. Wala ako binabanggit na pangalan kung sino yung babae. Pero kung tatawagan ako ni Madam, sabihin ko maganda rin iping ko. Hindi ka. Oo. Ito ang number niya sa'yo kung pareha sa'yo. Yung last digit lang, last digit. Wala yung cellphone ko, nasa kabilang kwarto. Smart number ang ginagamit niya sa'yo? Basta mamaya. Hindi na siya nagbabiber eh. Parang. Si babae, hindi na nagbabiber yan. Oo, parang yun na nga. Hindi na nagbabiber. Baka mamaya Viber sa nasabi niya. Baka mamaya tumatawag na nga. Pero sa akin wala siyang Viber. Hindi kami nag-message sa isang account. Ninyo, pagka ba tumawag, pwede ko rin ba sabihin na Madam, sige na, titigil na ako pero gusto ko ng kondo at saka gasolinahan. Pwede ba yun? Di ba yung issue ni Dominic, meron daw ganon, gasolinahan? Wala si Dominic. Pero may issue si Dominic na may nagbigay daw ng gasolinahan. Siyempre, naiinggit ako. 'Di ba? Cindy Santos. Naiinggit ako. Mo kagabi, ang ganda nung clue mo dun sa pinaka-last message mo eh. Ano yung sinabi ko? Nakalimutan ko. ko. Sinasabi ko. Bago ko bumaba, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Correct. Bumaba na. Bumaba na. Diyos ko, Ninyo. Alam niyo si Ninyo. Pero yung kay Ninyo kasi hindi live upload. Tapos sa'yo live kagabi. So halos sabay lang din naman kayo naglabas ng video.
Talaga? Oo, so ang akala ko talaga nag-usap kayo na puta may pinag-usapan tong dalawang to. Wala, hindi ko alam. Basta nagbigay ako ng insan. Tawag dito ng initial. Oo. C at saka F. Yun. Nagbigay ka ng initial? Oo. Hindi ko natapos. Nandito si Koy. Oy, Koy, umakyat ka dito. Nasaan ka ba? Oy, Koy. Bakit ka nga dito? Umakyat Dali, ka dito. baka alam mo rin yung chismis. Baka Akyat. yung chismis may alam si Koy kasi yan, chismoso. Chismoso din yan eh. Si Koy pa. Sobrang chismoso niya. Pero Pero nagbanggit din si Nino na alam daw ng mga banateros at ayaw nila i-content. So, ibig sabihin, kakampi nila. Kasi ayaw kakampi content nila. Oo, yun yung ibig sabihin nun. diba? So, kulo ulit yun. Okay lang naman nakahubad dito. Magdamit ka. Gayahin mo si Nino, yan. Pag-akit mo, gayahin mo si Nino. Insan. Mag-baking suit ka rin. Magtupis ka. May tanong ako sa iyo. Ano masasabi mo dito kay Madam Risa? Dali ito. Ito play natin. Game. Buo to eh. Yan na. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan. Kahit yan ang nakasanayan nyo. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Yon! Makukulong na siya. For sure. Binoto mo ba yan, Boss Mike, si Risa? Binoto mo yan? Hindi. Ako binoto ko yan. Binoto mo yan? Ako binoto ko yan. Tinago ko lang, hindi ko lang sinabi. Hindi ako nag-strict Hindi ako nag-strict unity team noon sa senador. Isa lang binoto ko noon eh. Mayroon kang nilaglag na isa. Ay, dalawa pala. Dalawa. Dalawa nilaglag mo, dalawa. Sa hindi, dalawa yung binoto ko, dalawa lang. Dalawa lang na senador. Oo. Si Amy Marcos. Tsaka si... hindi, wala na si Amy noon. Yun na nga, isa lang nga pala na boto ko. Oo nga pala, sorry Isa lang. Alam mo kung sino? Sino? Siga Don. Hindi ko rin binoto yun. Suplado yan eh. Oo. Alam mo kung sino? Sino? Hindi ko si Francis Leo Marcos. Walang yaka. Baka siya yung sinasabing magandang ngipin. Magandang ngipin din nun no? Hindi naman siya basketball player. FLM. Oo. Yun nga. Diba? Yun eh. Di naglalaro din yun sa Santa Ana. Hindi nga lang basketball. Karera ng kabayo. Nawala si Koy. Busit na yun. Oo. Yan. So, yun. Ano masasabi mo ngayon dyan? Kung sakasakali, kasi, di ba, nagwawala na si Quiboloy, panic mood na siya, di ba? Panic mood na yung nangyayari sa kanya eh. Hindi naman yun Pero mo gusto niya nang pamunuan yung bansa. Gagamitin niya yung membro niya na ilang milyon? 7? 8? 4 million dito sa Pilipinas. 4 dito sa Pilipinas, tapos may 2 million ata sa labas. Bali mga 6. Nung sabi nila 6 million daw. Pero na yan, tawag niyan, na yan eh. Kasi bukod dyan kay Risa, may sumpinan na rin siya doon sa Congress. So, baka maglabas din ng ng warrant, kung warrant pa yung tawag doon, para ipa-contempt siya. So, kasi dalawa eh. Meron siya sa Senate, meron din siya doon sa Congress, yung sa SMNI. Kasi di ba tinatanong ko sino yung may-ari ng SMNI. Sabi naman doon sa hearing sa Congress, hindi daw si Quiboloy. Pero syempre naungkat ng mga congressman na parang hindi totoo.
mukhang si Kibuloy pa rin yung may-ari. So Kasi di ba, nagsisinungaling sila. Oo. So yun ang gusto nilang malaman. Kasi di ba sinasabi naman ng SMNI yan, di ba? Maraming salamat sa ating Pastor Kibuloy na taga-pamahala, sa madang huli ng programa nila. Na programa nila. At saka So, obvious binabanggit naman. nila yun, eh. Obvious naman. Sino bang hindi nakakaalam na siya may-ari niyan? At saka binanggit niya rin doon sa ano niya, sa sinabi niya na naitayo ang SMNI, ganon-ganon siya, di ba? Oo. Pero tinatanggi sa tinatanggi sa Congress yun. So yun din. Gustong malaman sa Congress. So kapag meron na rin siyang subpoena sa Congress, kapag hindi na siya pumunta doon, sabi din ng mga congressman, papadampot din siya. So dalawa. Merong Congress, merong Senate. Pero Boss Mike, no, yung sinasabi ko nga diyan, sa mga senador na nag-imbestiga diyan kay Kibuloy, bakit si Risa lang yung yung aktibo? Yung actually yung 23 hindi eh. O si Koy, ayan na. Yun. Chismoso yan. Alam nyo mga kababayan, si Koy, magkaaway kami dati niyan. Kaya nga 'di ba sinasabi ko sa inyo, kung yung mga opinion ninyo bumalik si Ninyo. Hindi kayo magkasundo-sundo, doon tayo sa magkakasundo-sundo tayo. Ayan na, forsam, hindi na threesome. Forsam na tayo. Bagong chismis. Boss Mike, kaya ako umakyat tungkol doon kay Kibuloy. Si Kibuloy. Simple lang. Alam mo, kung ang DOJ Secretary ngayon, si dating Justice Secretary Raul Gonzales, pakakasuhan niyan. Yung sinasabi niyang pamunuan niya, pangungunahan niya para sa mga Marcos. Ano ba yun? May tawag dun eh. Rebellion. Sedition. Yan ang iano ni Raul Gonzales dyan. Yan ang iano. Kahit kay Kalida, yung kay Duterte din dati, yung ni Duterte, di ba? Kahit kay Kalida, baka nakasuhan na rin kasi yan. Kay Kibuloy, yung sinasabi niyang, ilang administrasyon na napagdaanan niya. Mula kay Gloria. Mga dating pangulo na mga hindi pa tayo pinanganganak. Balikan mo yung reliyon niya kung kailan natakam. Nakabutin ka ng reliyon niya, yung mga dating pangulo na yon. Ito lang naman siya mga reliyon niya eh. Diba? Pero ano tingin mo Ninyo kay Kibuloy kung ano na yung bakit niya ginagawa yan, bakit nagbigay ng mensahe na ganyan? Naliligalig siya. Naliligalig. Magtatago na rin siguro yan, no? Siyempre, ang kasi ligalig na, takot na kung ano mga nasasabi. Oo nga eh. Halatang halata eh, no? Halatang halata. Agtigargaran, ganon. First lady kay BBM na nagda-drugs daw pa kayo dyan, ganitong araw. Wala naman siya. May witchcraft pa nga eh. May kulaman pang nangyayari, kulam-kulam pa. Tsaka budo. Budo. Isang reporter ng TV5 eh. Mali, ang pagkakabanggit niya, yung redemption ba yun? Redemption. Sabi nga ni Idlingaw, mali siya dito sa pagpapaliwanag na gusto siyang Ang ibig pa lang sabihin nun, yung susurrender ka, dadalhin ka, magandang ibig sabihin nun, pero mali lang daw ang impretasyon yung gamit niya, yung paggamit niya ng salita. Mali daw yun. So parang si dating Presidente Duterte, mali din daw yung yung pagkakaunawa natin, ganon. Sa mga sinasabi niya. Naman kasi kay Digong, bakit hindi niya sinabi nung term niya na gumaganon? Ba't hindi niya pinangalanan? Yun na nga. Pagkaibigan pala, wala. Di ba? Pagkalaban, babakbakin. Di ba? Ganun ang kahulugan nung kay Digong. Kasi nagkataon, nakanti kasing kay Paulo eh, kay Pulong eh. 51 billion eh. Nahuli niya pa yun. Naibigay ang 51 billion. Tapos, at saka pandemic. Ang ulo nila lalo. NCC pa. Oo, yung pandemic. NCC sinasabing papasok na. Kaya tulirot na rin yung matanda. Diba? Kaya kung titignan mo, ang ganda nung sinabi ni Senator Bato eh. Bago ako anuhin nyo mo rin ang utos. Yung sinabi ni Bato eh. Parang dating nun, bumabaliktad na si Bato sa kanya. Bago nyo ako kantiin, bago nyo ako hulihin, yarin nyo na muna yun ang utos. Sino bang nag-utos kay Bato? Sino bang boss niya? Oo nga. Diba? Sa tingin ko nga na yan, panic mood na sila.
Oh, hindi na nila. Malinaw hindi. Hindi pang problema kay BP Sara, siya ang naiipit sa gitna. Correct. Si Sara? Si Sara? Sino ang naiipit? Si Sara Gid. Si Sara talaga? Inday Gid. Si Sara talaga? Awain na to eh. Siyang So, naiipit. So si Sara nga. Sino ba ang BP? Sino ba ang ito? Oo nga, siya nga ang BP natin. Oo nga, siya nga. Siya yung may ipit. Oo. Kasi paano hindi maiipit si Sara sa sitwasyon? 'Di ba? Imbis na awatin niya kasi yung tatay niya, hinayaan niya na pumutak ng ganun, 'di ba? Correct. Loko-loko si Boss Mike, oh. Pero bago magalit yung mga ibang DBs dyan, Oo nga. tignan nila kung bakit nagkaganon. Sino Isipin titignan? nila si Sara. Sino titignan? Si Sara. Oo. Oh, si Sara nga. Hindi ko sabihin, bago sila magalit sa administrasyon, dahil naiipit na raw si Sara sa pamilyang awayan, ang sisihin talaga nila dyan, si Sara. Bakit? Pinatakot mo siya nung tatay niya ng pagkapangulo, hindi niya sinunod. So, Kasi may nga ganun. inutusan ni Super Ate. Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Si Sara. Diba? Kararating lang kasi ni Koy kaya hindi niya gets eh. Ay, di Hindi, I mean, alam ko. Alam niya ba? Diba? Dinikit ko lang doon. Ganun ba? Di ba sabi nga ni Dapat walang alam dyan. si Super Ate ng Vice Presidente, tawag nun? Siya yung nag-udyok para magkaroon ng unity team, di ba? Sino? Si ate. Oo. Super Ate ni Vice President. Pero marami kayong, teka muna. Marami kayong hindi alam kay ate. Meron, di ako alam. Ano yun, boss? Hindi ko pwedeng sabihin dito. Diba? Gusto ko mag-Starbucks tayo, ganun, kasama si Cap. Ay, diba? tara. Now na. Kahit na may nanutan ko. Ay, nako. Pero bigyan nyo ng pamplight yan. 2 oras lang, hindi dito na sa Manila yan. Malolo. Sa Metro Manila lang ako. Oo, si Takero, wala. Diba? Maloloka kayo sa akin. Maniwala kayo. Clue. Ha? Clue. Saba. Saba? Oo. Saba. Saba. Saging na saba. Oh. Saba. Ay, akala ko sardinas. Ay, Diyos ko. Alam niyo mga chismisan. Nako. Boss, may Grabe. personal akong tanong sa'yo. Maiba lang ako sa topic. Okay. Napanood ko binigyan ka ng limelight ng kabayo. Ano no? Pumatol na ba? Oo. Pinatulan talaga? sila. Natawa nga ako eh. Wala naman dating na. Kasi, syempre, tayo ngayon di ba? Nasa Nasa Ano ba up yun? in the sky. Ay, Oo, hindi. Baka nasa- hindi. Ako na magsasabi. Baka sumasabay lang yan, boss. Yun na nga. Di ba? Wala na. Laos na. Walang Laos engagement na. si Abayo ngayon. Laos na yan. Kasi dati ako nung nagsimula ako mag-vlog, 4,000 subscribers lang noon, no. Sumasakit talaga ako kay Kabayo noon. Sumasakit talaga ako sa kanya kasi siya sikat eh. Pero ngayon pag pinapanood ko yung live ni Kabayo, walang yan, parang mas marami pang nanonood sa akin kaysa kanya ay dati, 'di ba? Talagang hataw talaga dati yan eh. So, kaya yun. Tsaka kaya namin nakilala si Nino. Ayan, kaaway din namin dati yan. Kaya tama yung sinasabi ni Boss Mike na natutunan ko rin dito, no, sa ilang taon na rin sa pagbablog, na kapag may vlogger, iwasan mo nang makipag-away kasi eventually magkakabati rin kayo sa sa ibang sa ibang issue. Yan, parang kami ni Koy. Tingnan mo. 'Di ba? Magkaaway kami pero ako yung nang-awi sa kanya, ako talaga nagpakumbaba sa kanya na pasensya na ka na, pero talagang ganun talaga, di ba? So yun, marami din tayo natutunan dito. Parang politika din tayo eh. Kami bati eh. O yan, kaya nga. Pero din Basta- political eh. Basta ako, isa lang nakaaway ko. Meron daw kasunod eh. Si Rapi Tulfo na raw sunod. Ay, bet ko yan. Oo, bet ko talaga yan. Si Rapi Tulfo, nag-iipon ng mga vlogger. Oo. Totoo yan. Sa Makati ang office.
Totoo yan, totoo yan. Bet ko yan, ha? Oh, sabi ko nga kung alimbawa, kung may nakita siya na malisyoso dun sa mga nasabi ko sa vlog ko, papatawag niya ako sa RTA. Ano, irereklamo niya yung sarili niya. Ay, ayoko, hindi ako attend. Gusto ko sa Senate. Gusto ko Senate. Di ba? Oh. Pag nagkita-kita tayo, papakita ko, ilalapag ko talaga. Di ba? Grabe ang lapagan to. Pag matagal-tagal na session to. Siyempre, Parang nadamay ko. parang kala direct lang yan. Oo Inaabot nga ng madaling araw. Aksidente nga akong napunta dyan Boss sa community. Oh, Balik mo dun sa akin, kay Kibuloy. Maraming pwedeng ipuntos kay Kibuloy doon na pwede siyang kasuhan. oo nga. Sige. Nawala ka kasi. Hindi ka na Ako may nakita ako doon. Nagtaka ako doon sa sinabi ni Pastor Kiboloy na panghahawakan na daw yung bansa. Parang ang dating kasi sa akin ito talaga tatakbo ba to sa president? Tatakbo ba to na ganito? Sabi ko nga ganun. Ito pa tanong ko sinasabi. Nagtataka lang ako kung bakit ganun yung pagkakabitaw niya doon. Di ba? Ang nakakatawa pa rin kasi sinumban niya pa, wala daw utang na loob ang Marcos sa kanya. Parang baliktad Tsamba lang din naman si Kibuloy kahit naman kay Digong. Nakatsamba lang din naman siya ng panalo kay Digong. Kasi sabi niya wala tayong laban doon, Kap. Kap, totoo, wala tayong laban doon. Wala tayong laban. Alam mo kung bakit? Pag-aari niya daw ang mundo eh. Hindi, Hoy, gayon niya patunayan na kunak siya ng Diyos. Oo nga. Kuya Nino, paano magiging anak ng Diyos? Takot nga sa kulam tsaka sa voodoo. Doon niya patunayan na anak siya ng Diyos. Gumawa siya ng himala. Paano pag sinabi niya, Kap, ganyan? Stop! Stop! Takot sa drone. Takot sa drone. Seryoso? Sinabi naman Oo nga, di ba sinabi niya sa video? Yung sinabi kanina ni Boss Mike, anong reaction do kay Hontiveros? Sa akin, okay, ginawa niya. Bakit? Kasi nung panahon ni Digong, hindi niya magagawa yun. Pipigilan siya ng mga senador eh. Yung mga bata ni Digong eh. Kaya nga ninyo nagtataka nga ako ninyo, nakadalawang hearing na dyan sa Senate. Si Rizon Hontiveros lang talaga yung palaging nandun. Di ba, pumunta si Robin Padilla, kumampi pa dun sa masakit lang sabihin kumampi pa kay Kibuloy. Pinapakita niya na siya, King Koy. Oo nga. Masakit sabihin. Pero nung binoto si Robin kahit sila pero ninyo pero ninyo nung kay Senior Aguila naman full force yung mga senador. Ito mas malala to kay Senior Aguila kasi dekada na to eh. Pero ngayon si Rizon Hontiveros lang yung bumabanat ngayon sa Senate, no? Ano yan? Ang sa akin alam ko yung standing ni Risa. Yung standing ni Risa kasi. Ako sa kasi. senador dyan, isang senador ang kinabiliban ko eh. Delikadesa ang ginawa niya eh. Sino? Delikadesa. Si Senator Francis Tolentino, binitawan niya talaga ang Blue Ribbon Committee bilang chairmanship. Kasi alam niya masasagasaan niya si Digong eh. Masasagasaan niya si Digong eh. Kaya binitawan niya ang Blue Ribbon Committee eh. Sinakripisyo niya ang committee niyang yun eh. Actually, Kasi malaki budget yan. Oo. Malaki budget yan. Blue Ribbon. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit? Dagdag ko lang, Kap, dagdag ko lang para masarap ang usapan natin. Si Risa kasi, di ba ang committee niya nasa yung mga paghahalukay katulad kala Senior Aguila, tapos yung next naman. Yung Children's and Women Committee yan eh. Yung kay Rizon Hontiveros. Kasi na-involve nga doon ay di umano na ito daw si Kiboloy ay gumawa ng ganitong pagkakamali. Sabing gano'n, di ba? Oo. Pero doon lumala yung ako kay marunong tumanaw ng utang na loob si Francis Tolentino. Talagang binitawan niya ang Blue Ribbon Committee kasi alam niyang masasagasaan yung si PRRD doon eh. At saka ako yung pagbibitaw niya, nagtataka ako. Bakit? Kasi parang yan na yung sinyalis na paubos na sila eh. Ano ba yun? Alam mo yung kapit nila na dito muna tayo pero bumibitaw na sila. 'Di ba?
Oh, Pero yan maganda yung yung sinabi kanina ni Koy. Bakit hindi sila full force sa... Uy, ano yun? Tingnan lang, ano yun? Ano yun? Di ba hindi full force yung senador? Nagtataka ako, Kap, ha? Ano mo na yun eh. Bakit noon full force? Kasi nga si Kibuloy, iba si Kibuloy eh. Dikit kay Digong. Oo. Dikit. Yun nga eh. Kay Senior Aguila, full force sila. Si Bato nandun, pumunta pa mismo sa bundok. Tapos ngayon, sa hearing ni Kibuloy, nag-iisa lang si Rizon Taveros doon. Sinabi rin kasi ni Pastor Quiboloy, di ba? Hindi niya naman daw kasalanan kung suportahan niya yung taong tapat para sa kanya. Na parang anong dating nito, yung friendship nila talagang sumolid ng ganun noong mga panahon na yun. Pero ang sabi sa Davao, kung totoo man ito, matagal na daw magkaibigan yung dalawa. Si Kibuloy. Tsaka ito lang. Meron ako napansin doon sa recording ni Kibuloy. Meron ako napansin doon sa recording ni Kibuloy. Di ba recording na lang yung nilabas niya? Ano yun eh? Edited yun eh. Parang tatlong take ata yun na pinagdugtong eh. Hindi siya yung talagang yung nag-adlib siya. Hindi. Bukang meron siyang sinusundan. Kasi may part doon na nag-iba yung nag-iba yung audio. Ayun to, may umiiyak na. 8 minutes pataas. Napansin ko doon may O umiiyak. baka umiiyak siguro tapos hindi, mga kulto na yun. Tsaka yung Hindi, promise ha. Ako magaling ako sa may expertise din ako pagdating sa audio. Narinig ko dun sa mismong toning nun na banda dun sa last 8 minutes part. Doon na yung nag-highlight siya, nag-hype siya ng mataas na boses pero may mga umiiyak na sa likuran niya. Ang theory ko diyan, nilabas niya yan nung nakaraan Sunday. Doon sa kasi nga di siya makaka-attend din doon sa nila compound nila eh. Tapos pinagdugtong lang no. Oo. Parang ganoon yung Para pag napakinggan ng tao, nasa Davao lang yan si Kibuloy. Doon binanggit niya naman. Di naman daw siya umalis. Kasi Ang masaklap nito, sarado yung mga plane niya eh. Nang monitor ng kaap yan eh. Hindi sila makakalipad basta. Monitor ang matindi nito, Kap, alam mo kung ano. Paano to? Ipapa-cite and contempt siya ni Risa Hontiveros. Ngayon ang kung ipapa-cite and contempt siya, mapipilitan siyang At ako, may pinaka-point ako dito eh. I think pride na lang ni Pastor Quiboloy ito eh. Na ayaw niyang harapin. Hindi. Yung tanong kasi diyan, kung papa-contempt siya, paano siya hulihin? Yun ang malaking problema. Aakyat siya sa bundok, aakyat sa bundok yung mga manghuhuli. Na medyo delikado. Magpapatawag ng bado. Pero kasi kung babalikan mo kuya, nung panahon ni PRRD, ang dami rin naman fake news niya eh, labang kung kani-kaninong politiko eh. Actually, nung una, di ba? Nung pagkaupo, nagtampo pa siya. Nagtampo pa siya kay PRRD, di ba? Hindi na siya kinakausap. Hindi na siya kinakausap. Mga ganon-ganon. Tapos, siya yung nagsabi na pinahiram ko yung aeroplano ko dyan, nanumbat. Oo. Naalala ko yun. Nagtatampo pa daw yan. Tsaka yung ito lang, ewan ko lang mag-agree kayo, no? Kasi yung sinusumbat ni Kibuloy, nung election daw, nabigyan daw ng platform si PBBM doon sa SMNI. Kaya daw umangat si PBBM sa eleksyon. Pero parang baliktad ata yung nangyari eh. Kasi wala naman nanonood sa SMNI dati eh. Nung pinurumot lang nila. Diba? Nung pinurumot lang nila si PBBM. Yun nga, kaya nga eh. Diba? Vlogger sila. Nung napromote lang nila si PBBM. Yung mahawak nung production nun. May nilalabas. Lumaki ang ulo ni Kibuloy nung naging pangulo si Digong kasi naging powerful. Ito. Sige. Hindi nyo meron. Sige. Naalala mo yung isang religious group din. Ayan nga. Yung Kapa. Ayun. Kapa. Binakbak nila yun. Ayan nga yung gusto kong tanong sa iyo Kuya Nino kasi andun ka nung panahon na yun eh, nasa kampo ka nila. Totoo ba yung parang bali-balita lang na talagang pinagkaisan talaga yung Kapa kasi parang kompetensya ni Kibuloy sa religion? Sa Mindanao? Oo. Sa akin kasi ang toka hindi yan eh. Hindi. Bonus na lang yung binakbak ko yun eh. Bonus na lang yun eh. Para masabi na kasi pag vlogger ka kasi ng admin noon nung panahon ni Digong,
Ikaw, umaantay ka lang ng parating sa'yo, hindi ka man lang magkusa na mag-topic. Kailangan mo magkusa eh. Magkusa eh. Ganun yun eh. Kailangan may kusa kang palo eh. May kusa eh. Pero yung ginawa nung administrasyon ni Digong na paglusob doon sa Kapa, may impluwensya kaya si Kibuloy doon? Mayroon, lantad naman eh. Lantad nagsalita siya eh. Ano salita ba? Oo, nagsalita. Nagsalita si Kibuloy. I-research mo yung kuya, yung mga video. Kapa versus Kibuloy. Maglulutangan yan sa YouTube. Sige nga, maganda nga. Oh. Ngayon, doon niya makikita yung ika nga tinatawag na karma din. Yung karma. Karma is digital, ikaw nga nila. Ginamit yan, digital, ano rin, digital din ang balik sa kanya. Babayin ko nga to si Kap, sandali nga. Ano ba? Hoy, wag magagalit sila Banat Boy, ha? Bakit? Saka sila J. Norbin, saka si Takara nandito naman eh. Yung iba, kasi ang dami nag-i-invite sa akin na vlogger, sila Byron. Pinapakita ko sa mga live. Hindi naman to eh. Maramihan tayo eh, kaya napakit ako eh. Napakit ako kay anong meron na, kamusta na nga pala yung tatlong banateros? Anong balita doon sa mga yun? Nalala mo yung live ko, sinabi ko kay Byron na... Naglabas ka nga ng makahabulin ka ng PCGG dyan, Kap ninyo ha? Sabi ko pa nga, wag ko lang malalaman makuha mga pangalan ng mga pulis na nagbaban sa'yo. Isusumbong ko sa taas yan. Ayun, nagbaklasan yung mga pulis. Kaya lalong galit na galit si Banat Bay sa akin. Kasi yun yung masasero ng mga security niyang pulis eh. Doon lalo nagalit sa akin yun eh. Lalong nagalit sa akin si Banat Bay doon eh. Ano nagbigay sa kanya ng security ng pulis? Totally kaibigan ko din yun. Tinawagan lang ako, pero hindi ko na i-mention. Hindi ko na i-mention. Sabi ko, boss, total kwento mo rin yan, baka masilip ka dyan, sabi ko. Kasi dapat may permit yan sa Camp Crame. Sabi ko. Dahil pulis ang magbabantay sa kanya. Sabi ko, baka mayari ang tao mo, pati ikaw. Oo nga, tama nga ninyo, tama. Pero huwag mo na akong pangalanan, ha? Gumano. Ilan ang binigay sa kanya? Nag-upload ulit ako ng video dun eh. Na, oy, tandaan mo, kausap po yung isang opisyal ng PNP. Wala kang pahintulot na kumuha ng pulis kung wala kang permit galing sa krami na walang inuutos. Yung baklasan sa kanya yung mga pulis. Pero yung mga bodyguard mo, Kap, legal 'yon. Legal yung mga bodyguard mo. Nung panahon ni Digong? Oo. Kasi nakita ko si Kap ninyo, ilan? 4, 3 ata bodyguards. Yun. Silang nagbigay sa akin at hindi pulis yun, mga sundalo yun. Sundalo nga, AFP. Oo. Hindi, teka. Bali si Banat Bay pala ngayon, meron siyang mga kasamang mga pulis. Sasabi mo nga. So, na siya. Nung minention ko. Ayun ba yung connected dun sa sinasabi ni Banat Bay na meron siyang grave threat? Oo. Ayun ba yun? Kaya pala. Binitawan na siya ng mga pulis doon. Binitawan siya. Kasi kuya, pag pulis ka, magbabodyguard ka sa isang taong may ganyan, dapat meron kang permit at dapat naka-assign ka for the security. Na mag-guide ka doon sa VIP. Pero kung wala kang basba sa taas, teka, ba't nagsasadline ka ng ganyan doon? Kaya doon siya masisilip nga naman. Ay kung hindi ko walang kaibigan yung opisya na yun, baka pinangalanan ko na yun eh. Kaya lang, hindi na. Kasi paano kaibigan, paano naman siya eh. Mabait naman din yung pulis na yun. Mabait naman. Kaya pala nag-content si Banat Bay noon. May grave threat ako, binabantahan ako. Ganyan. Alam mo saan mo tignan ang gulo? Ikaw, Takero, papatayin mo ako. Babantaan mo pa ba ako? Di na. Di na. Bakit hindi mo ako babantaan, Takero? Bakit? Siyempre may dahilan ka. Pagbibintangan ka rin eh. Oo. Ikaw rin pagbibintangan yan eh. Correct. Ganun din ang NBI. Ang NBI agent, hindi yan tao sa kanto. Abogado yan. Mga abogado ang agent ng NBI.
Oh, totoo. Mga professional. Abogado yun mga yun eh. Professional. Kung si Byron, kung ako papatay kay Byron, kung ako, hindi ko matantahan yung gagawin ko. Napakadali. Sagasaan ko yan. Nakamotor lang yan eh. Alam mo si ko hit and run. O, tapos. Ama. Hindi mo na kailangan tukutin yan eh. Nakamotor lang yan eh. Bungkuin mo. Sabay sipat ka. Di ba? Punta tama. ka sa Mandaluyong. Yung bahay doon. Mukhang lusot ka dun ka pag napasok ka sa bahay dun ah. Malapit sa EDSA. O, abangan doon. Radyohan. Saan sa mapunta ang putrigis na yan? O, Kap dito. eh. Kap, alam mo, ikaw lang ang bukod tanging may immunity sa lahat, Kap. Aminin mo na yun sa lahat. Di ba? O, taga saan yan? O, dito pa sa mga Kap, yung totoo, Kap. Kap, yung totoo. Sa lahat ng mga vlogger na nandito, ikaw may hawak ng immunity. Alam namin. Walang kulog yung promise. Usap tayo personal. Oh. Diba? Alam namin yung immunity mo, Kap. Kaya na kinukuha, inuutusan. Buray mo yan, buray mo. Yung puta, tawa ako ng tawa dun eh. Nung nalaman ko yun. Pero anyway, no? Kap, tayo sa Starbucks. Tara, baba ka dyan. Si Boss Mike ang magsabi. Pupunta ka agad ako doon. Pagkatapos ng live na to. Baba ka dyan, dali na. Lagi na pagbanggit dito sa live. Okay na ha? O, paalam na tayo. Take. Oh, sige. Okay, salamat. Salamat, Boss Mike. Ito po ay isang maritisan lang. Liliwanagin ko. Muli. Kasi magkikita daw kami. Muli. Mike Cervera po, lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike.